ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC. Pilipinas ang oras, alas 6:01 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga ho sa lahat ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. ACS Balita. Arto na mga ACS Balita. Passenger fuel surcharge ibinaba sa level 13. Pasahe sa eroplano inasahang bababa. Siyam na entries mula sa Pilipinas pasok sa Forbes 30 Under 30 Asia ngayon 2026. Senator Jinggoy pumalag sa kawalan ng due process ng ombudsman daw sa isinampang kaso laban sa kanya. Produksyon ng bigas sa Pilipinas posibleng bumaba ng 700,000 metriko tonelada epekto ng El Nino. DENR, ililipat na ang mga batang puno ng Nara mula Quirino Avenue sa Maynila sa isinasagawang Salex Project. 5 kabilang ang 2 bata patay naman sa tumaob na truck sa Benguet. ACS Balita. Yan headlines sa ating mga ACS Balita ngayong araw ng Biyernes, 29 na sa buwan ng Mayo taong 2026. Minus Jerry Baha at Anthony Taberna, kami ho ang inyong makakasama. Ako po kay Cez Hobson. Ako naman si Edniel Parrosa. Alamin muna natin ang kalagayan ng ating panahon. Mayroon pa rin tayong binabantayang bagyong Domeng
Sa ating linya si Ma'am Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Ma'am Lian, good morning. Good morning po sa ating lahat. Ngayong araw nga nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility yung binabantayan natin na tropical storm at tinatawag na nga po natin ito sa local name na Domeng. Kanina nga po alas 4, ito po huling namataan sa layong 1,345 kilometers. Silangan ng southeastern Luzon, may taglay pong hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour, and within the next 12 hours nakikita natin mas lalakas pa ito, magiging severe tropical storm, and by tomorrow possible maging typhoon pa ito. At sa ngayon nga po, yung buntot lamang po nito o yung trough ang magdadala ng mga pag-ulan dun po sa areas ng Eastern Visayas and Caraga ngayong araw. Mababa po yung tsansa na mag-landfall ito. Sa halip, ito po magsistay po dito sa area ng Philippine Sea at nakikita natin ay lilihis patungo sa may Japan area at makakalabas ng PAR by Monday. Ngunit, isang indirect effect naman po ng nitong bagyo ay hihilahin ito o palalakasin yung tinatawag natin na southwesterly wind flow o yung paunang ihip nitong habagat. Ngayon, yung paunang ihip ng habagat nagdadala po ng mga pag-ulan dito po sa western sections ng Visayas and Mindanao and maging sa may Palawan. Ngunit, in the next few days, especially by Sunday to Tuesday, nakikita natin yung possible malalakas po yung mga pag-ulan dulot nitong paghila ng bagyo dun sa southwesterly wind flow. So yung mga pag-ulan natin, halos buong bansa po or halos yung lahat ng western section ng ating bansa ay makakaranas po ng malawakang mga pag-ulan. So doble ingat at maghanda po para dito. Yan naman po ang latest mula dito. Ma'am Lian, yes po. Yung signal ng bagyo, possible ba tayo na magtaas? Less likely po magkaroon tayo ng signal, ngunit hindi po natin inaalis yung tsansa, baka possible pa rin naman dun sa area ng extreme northern Luzon. Alright. Ma'am Lian, go ahead. may binabanggit ka na buong bansa halos makaranas ng mga pag-ulan. Mga gaano kalakas na ulan ito at tilwen natin mararanasan dahil mag-weekend na tayo eh. Yes po, actually halos buong western section po. Let me clarify po, western section ng ating bansa. Section. So, from Ilocos region down towards Zamboanga Peninsula, meron po tayong mga pag-ulan. And sa forecast po natin, maaari pong hanggang 100 millimeters of rainfall po ang ibagsak nitong southwesterly wind flow na yung po mga ganyan ay maaaring magdulot po ng mga pagbaha and pagguho ng lupa. So mga localized flooding po yung mga nakikita natin. Although yun nga po, forecast natin ay medyo mahaba pa, Monday to Tuesday po yung nakikita natin na ganitong scenario. Pahilagang kanluran siya, ma'am, pero yung trough nito, aabutin ba hanggang sa Metro Manila o kanlurang bahagi ng Metro Manila? Yung southwesterly wind flow po talaga yung makaka-apekto po sa Metro Manila, especially so kasama po tayo sa magkakaroon ng mga pag-ulan by Monday and Tuesday po. Alright, maraming salamat Ma'am Lian, ingat po kayo. Maraming salamat, ingat po tayong lahat. Isa sa mga weather specialist ng DOST Pag-asa, si Ma'am Lian Loreto. ACS Balita. Punta naman natin ang mga lansangan. Kasama natin ang MMJ Metro Base. Alamin natin ang kalagayan ng trapiko sa pamamagitan ni Charlie Nozares. Charlie, good morning. Morning. Good morning sa inyong dalawa, ganon din po sa mga tagapakinig ng DCR8. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po nakakaranas na rin po ng bahagyang pagbagal lamang po dyan sa may Pito, Ason hanggang sa may Santolan MRT station. Pero after ng Santolan MRT, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan dito sa may Magallanes. Dahil pagbaba naman ng Magallanes, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Malibay lamang po yan. At ang northbound naman ng EDSA, walang problema, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Ang C5 at Katipunan, ang southbound lane po ng Katipunan at ito magkabilang direksyon ng Katipunan, walang problema, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng J. Vargas, light to moderate yan hanggang sa may Lanusa. At after ng Lanusa, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang dito na po yan sa may Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan at dyan lamang po sa may Libis flyover nagkakaroon ng bahagyang pagbagal hanggang sa may intersection ng B. Serrano
at Katipunan Avenue. Ang magkabilang direksyon din po ng Commonwealth at maluwag naman ang daloy ng traffic. At samantala dito sa may Quezon Avenue at Agham intersection, mayroong reported vehicular accident dyan sa pagitan po ng isang passenger jeep, yung modern jeep passengers at isang armored car, armored van at meron pong mga nasaktan or nasugatan sa nasabing aksidente at yan po ay ongoing na ina-assist ng ating MMDA Rescue at ng Quezon City Ambulance. At nandun na rin po yung ating mga traffic constable para alalayan naman yung mga motorista na dumadaan dyan sa may Quezon Avenue at Agham intersection. At ngayong araw ng Biyernes, ang number coding natin ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0 at magsisimula po yan na bawal kayong bumiyahe ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo na ang ating Sir Charlie, advisor. Yes. isa lang sir, doon sa binabanggit mo, actually nandiyan yung reporter namin, si Val Gonzales, babalikan natin. Pero doon sa Agham area, sa Quezon City, kamusta yung traffic doon sa paligid sir ng aksidente? Sa ngayon, wala pa namang build up dahil yung mga motorista naman na dadaan ng intersection ay pinapadivert na natin yan dito sa may tunnel. Kaya't yung intersection naman maluwag. Ito lamang po yung Agham ng southbound ay nagkakaroon ng konting build-up mula po dyan sa may bahagi naman ng Ombudsman or Philippine Science High School. Light to moderate po yan hanggang sa may intersection ng Quezon Avenue. Alright. Maraming salamat Sir Charlie. Maraming salamat din po at magandang umaga. Si Sir Charlie Nozares, wala sa MMDA Metro Bay. ACS Balita. 6:10 ng umaga. Tuloy ang mga ACS Balita. Ngayong araw ng Biyernes, May 29, 2026. Punta na natin, Miss Kisses, itong binabanggit natin. Grabe itong flash report kanina. Meron hong salpukan ng modern jeepney at isang armored vehicle. Diyan nga sa may bahagi ng Quezon City, nakatutok pa rin si Val Gonzales. RH5, Val, kumusta dyan? Ang minuto pa lamang Edgel at Kisses na nailalabas. Literal na duguang inilabas mula rito sa tumagilid na modern jeepney na ito na nandito sa aking kanan. Yung huling pasahero na naipit ng ilang minuto doon sa loob mismo nitong modern jeepney na ito na nung ilabas ay medyo conscious naman yung pasahero. Conscious naman yung pasahero, isang lalaki at duguang isinugod dito sa East Avenue Medical Center. Ilang daang metro lamang ang layo mula rito sa lugar naming kinaroroonan na hindi madaanan ang buong bahagi nitong lugar na ito. Meron lamang isang portion na maliit dito sa gilid ng National Power Corporation, yung nakakatawid mula doon sa EDSA patungo dito sa may elliptical road. Yun yung may nakakatawid. Pero dito sa lugar na ito, sa aking kinatatayuan sa pinakagitna mismo nitong malaking intersection na ito, dito sa Miriam Defensor, Santiago Avenue at kanto nitong Quezon Avenue, dito sa Quezon City, ay yung westbound, yung papunta ng Maynila, galing ng Fairview, galing ng Commonwealth Avenue, ay literal na nakasara. Kaya naman may pagda-divert na sinasagawa ngayon itong mga tauhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department, yung kanilang mga tauhan na nakakalat dito sa lugar. Yung dalawang sasakyan, kung makikita mo, Edgel at Kisses, ito, papakita ng ating cameraman na si Clifford Javier Jr. Yan, pinapakita niya itong may plakang Alpha Bravo Echo 5784. Yan yung kulay maroon na isang armored vehicle. Ang nakausap ko kanina, yung driver, ang pangalan ay Ginoong Kale. Ang kanyang pangalan ay Ginoong Kale. Nakalimutan ko lang yung kanyang pangalan. Ang binabanggit ng driver, galing siya rito sa may bahagi ng North Avenue, patawid dito sa Miriam Defensor, Santiago Avenue, at ang kanyang direksyon ay pauwi na raw siya papunta rito sa may bahagi ng BIR Road. So, intersection mula rito sa aking kaliwa, papunta ng kanan. Ang sabi niya, matagal na raw na naka-stop yung traffic signal lights
nakatigil yung mga sasakyan na ron na nandito sa aking harapan, nagtataka siya bakit daw tumuloy-tuloy ito. Yung pahayag na yan, Edgel at Kisses, ay isang 100% kabaliktaran nung binabanggit naman ng driver nitong modern jeepney. Dahil mukhang yung tama kasi nito pinakaharapan. So ibig sabihin ay sa harap niya tumama habang yung modern jeepney ay doon sa tagiliran. Doon na lang yung isa doon sa bagay na isang napakalaking ebidensya na titingnan ng mga investigador ng Quezon City Traffic Sector na siyang nag-iimbestiga nitong aksidente. Lalapitan ko lang, hinahanap ko yung driver. Ito, lalapitan ko lang itong driver. Ayan, sumunod ka Clifford Javier Jr. Eto, lalapitan ko lang itong driver. Kausap na ito ng mga tauhan. Driver ng ano yan? Driver ito ng modern jeepney. Ito yung driver ng modern jeepney. At alamin natin mismo sa kanya dahil iba yung version na binabanggit nung driver ng armored vehicle. Live po tayo sa DCRH. Pakikwento mga kuya yung nangyari dahil ang binabanggit ikaw daw ay nag-beating the red light. Kasi kung ako po nag-beating the red light, dapat po bangga ako sa unahan. Sa tagiliran po yung bangga ko Oo, sa kanan. Ito nga ako yung nangyari. Ayan, yung mga tauhan, yung mga rescue team ng Bureau of Fire Protection. Huwag muna nating storboin dahil masakit. Ayun, layon na natin dahil ginagamot yung sugat doon sa kanyang kaliwang braso, yung kanyang sugat. Sa gilid. So, yung binabanggit Sa gilid yung tama, Bal. Sa gilid yung tama, kaya tumagilid. Yan ang kanyang binabanggit. Ayun yung kanyang binabanggit. Yung kanyang binabanggit na tumutugma batay doon sa makikitang mga ebidensya. Yun yung doon maglalaban ngayon itong dalawang ito. Dahil totally magkaiba yung statement na binibitawan doon sa mga investigador nitong dalawang ito. Dahil kausap ko na kanina, yung driver mismo nung armored vehicle na yun. Doon ay ilang mga pasyente na lamang yung nandito sa lugar na ito at nadala na sa pinakamalapit na pagamutan. Yes, Kisses. Balikan natin na Vala, yung kaninang pagtagilid nitong jeep merong nadaganan. Isa lang ba yung nadaganan? Maraming nadaganan pero yung pinakamatagal na nadaganan dahil nung pagtagilid nitong modern jeepney na ito ay marami pang mga pasyente ron sa loob. Ang binabanggit kanina nung isa doon sa nakausap ko, nataranta na sila kung paano sila maglalabasan dahil sarado yung sasakyan. Itong mga investigador ng Quezon City Traffic Sector. Bali, nahugot na lahat, nahugot na lahat yung nadaganan dyan, yung mga naipit. Nakuha na lahat. Ito, ipapakita lamang natin yung pinakaloob mismo nitong modern jeepney na ito. Ito, dun sa pinakagilid, yung mga unang nagresponde kanina ay etong mga unang nagresponde kanina. Ito, pakita mo, Cliff. Yun, ipakita mo dun sa may pinakaloob mismo para makita ng ating mga kababayan kung paano ang hirap na dinanas ng ating mga pasahero kanina dito sa lugar na ito. Ayan, ipasok ng camera dun sa loob. Ayan, yan yung itsura. Edgel at Kisses nung mga pasaherong nandyan sa loob kanina. Eto, ang magkukwento dahil nandito sa lugar siya mismo makapagkukwento ng nangyari ay itong konduktor mismo. Ilan ho kayong konduktor na nasa loob nitong modern jeepney? Bali, pang 25 ako. Ano, yung pasahero, ilan ho yung pasahero pala? 24. 24. 24, dito kayo marap sa atin. 24 pasahero namin. Oo. Titingnan kami. Oo. Paano po yung nangyari kanina? Yung naka-stop kami doon sa kabila, tapos inantay namin na mag-go. Nung mag-go na, umabante kami. Ito ng mga armored galing dito, ang tulin. Ayun, kaya nabangga kami. Matulin, Yun lang po nangyari. Saan po kayo nakaupo? Saan kayong lugar kanina? Yan, sa may pinto. Sa may pinto ko nakatayo Doon sa may binangga o doon sa kabila? Dito, mga isang di pa lang bago sa akin. Yung lugar kung saan kayo nagtayo? Paano po yung nangyari kanina? Pag alam ko, one na palapit na siya Akala ko hindi aabot. Kaso lang nung lumagabog, hindi ko na alam kasi one na kami. Umiikot na yung bus Paano yung nangyari na paglabas ninyo dito sa loob mismo ng modern jeepney na ito? Anong ginawa ninyo doon sa loob? Binasag yung ibang salamin.
Tapos yung iba, binasag dito sa likod. Yung ako naman, inasikaso ko yung naipit yung kamay. Sinong nagbasag? Kayong nasa loob na? Mga pasahero na yung... Anong mga ginamit nila base doon sa nakita ninyo na pangbasag? Although alam ko mayroong pambasag sa loob ng... Hindi na nakuha yun, yung kwan lang, para mga kamay na lang eh. Ginano nila yung bintana. Mano-mano na ba? Mano-mano na? Mano-mano na. Binasag yung iba't ibang pinto. Yung bintana dito sa ibabaw. Kasi wala na nagpaning na yung pasahero. Meron bang bata doon sa loob? May bata sa loob? Kwan lang yung PWD. Yun ang nahuling lumabas at saka yung naipit yung kamay sa ilalim. Okay. Yung huling inilabas ay PWD? Hindi po. Yung pangalawang huling nilabas yun yung PWD. Ano po yung sa kanina? Ano po yung kanyang yung isa pa anong disabled siya? Kuan lang, parang hirap siyang maglakad. Senior citizen. Okay. PWD, nalalayan ko pa siya pag-akyat kaninang sumakay siya eh. Sige, bahala. Yun lang po. So, okay na. Yung mga Saka walang pasahero. maluba. May maluba ba, Bal, na nasugatan dyan? Hindi na natin masabi dahil doon sa dami ng mga pasyente. Tsaka yung iba kasi tinakbo na eh. Sisigawan ba sa loob kanina? Grabe. Sigaw talaga dahil may mga dugo nang tumutuloy. Ang importante, Val, walang kritikal. May critical ba? Wala, yun lang. Kamay lang. Very good. Sa kamay lang. Yun lang. Kasi dito may mga tama na pero hindi malala. Yun lang talaga yung naipit. Anong pangalan po nila, sir? George Arbota. Okay, maraming salamat at ingat po kayo. Walang sugat ditong konduktor habang yung kanyang driver ay mayroong sugat dito sa may pinaka-braso. Yun yung kanyang sugat. So sa ngayon, itong sasakyan na ito ay hindi pa naitatayo. Itatayo pa lamang itong sasakyan na ito, modern jeepney, habang nandun din yung kanyang nakabangga yung armored vehicle na itong insidente ito, Kisses at Edgel, ay nagdudulot na ng napakahabang mga traffic na dito sa iba't ibang lugar, lalo na yung galing ng Commonwealth Avenue at yung mga galing dito sa may Agam Road, dating Agam Road na ngayon ay Miriam Defensor sa Santiago Avenue, na padaan dito sa lugar na ito. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. ACS Balita. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia. Alas 6:21 na ng umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha.
at di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride, ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Alas 6:25 ng umaga, ito pa rin ho ang mga ACS Balita ngayong May 29, 2026. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po, Kisses Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. ACS Good News! Good news! Sa mga mahilig magbiyahe, mapadomestic man o international, parang si Madam Kisses. Inaasahan ang pagbaba ng pasahe sa mga eroplano. Simula sa susunod na buwan, matapos bawasan ng Civil Aeronautics Board ang passenger fuel surcharge mula level 15 patungong level 13 dahil sa pagbagsak ng presyo ng jet fuel. Sa ilalim ng level 13, naabot na lamang sa 423 pesos hanggang 1,237 pesos ang dagdag na singil sa mga domestic flight. Depende sa distansya, habang 1,396 pesos hanggang 10,385 pesos naman ang fuel surcharge sa international flights. Sa kasalukuyang level 15, ang fuel surcharges sa domestic flights ay nasa 1,436 hanggang higit 12,000. Habang sa international naman na biyahe, putol. Ang fuel surcharge ay karagdagang singil bukod sa base fare na ipinapataw ng mga airline upang mabawi ang gasto sa jet fuel. ACS Good News! Kinilala naman sina Filipina tennis star Alex Ayala at singer-songwriter Zach Tabudlo bilang bahagi ng Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2026. Ang taunang listahan ng Forbes ay binubuo ng 300 natatanging kabataan na entrepreneur, leader at innovator mula sa Asia Pacific region na wala pang edad 30. Pwede ka pa dito. Napili ang mga awardee mula sa halos 4,000 nominasyon sa iba't ibang larangan kabilang ng entertainment, sports, technology, finance at social impact. Kabilang sina Ayala at Tabudlo sa entertainment at sports category. Samantala, kinilala naman si Tabudlo bilang isa sa mga pinakasikat na Filipino artists online, habang si Ayala ay sa larangan ng tennis. 3 pang Filipino ang kinilala sa social impact category, kabilang na sina Sahe Miguel Mulato, Steph Naval at Emmanuel Mirus Ponon. ACS Balita! Kinwestiyon ni Senator Jinggoy Estrada ang anyay mga irregularidad sa investigasyon at mga paglabag sa kanyang karapatan sa due process kaugnay ng kasong graft na inihain laban sa kanya sa Sandigang Bayan. Ayon kay Estrada, handa ang kanilang panig na gamitin lahat ng legal remedies upang kwestiyonin ang tinawag niyang procedural lapses at umano'y kabiguang ikonsidera ang mga ebidensyang pumapabor naman sa kanya. Dagdag ng senador, hindi rin siya nabigyan ng sapat na pagkakataon para ma-review at pag-aralan ng resolusyong inilabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman bago ang paghahain ng kaso laban sa kanya. Dahilan para hindi siya makapagsumite ng tugon, makapag-file ng motion for reconsideration.
Giit ng senador, agad na naghain ng kaso ang ombudsman matapos ang resolusyon ng DOJ na hindi nagsasagawa ng sariling fact-finding investigation. Narindigan si Jinggoy na ang ganitong labis at hindi makatwirang proseso ay may seryosong implikasyon sa kanyang right to due process. ACS Balita. Tinatayang nasa 700,000 metriko tonelada ang mababawas sa rice output ng bansa sakaling tumama ang severe El Nino. Ito po ang naging babala ng Department of Agriculture kasabay ng pag-reconvene ng El Nino Task Force ng ahensya para sa paghahanda sa dry spell. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang makapaglatag ng mga gagawing interbensyon para mabawasan ang epekto ng El Nino sa kabuhayan ng mga magsasaka at mga mangingisda, gayon din sa food supply, presyo ng mga bilihin at consumer. Kabilang anya sa mga aksyon ng ahensya ang cloud seeding, pag-deploy ng solar-powered irrigation systems, adjustment sa planting calendar at crop diversification program. Una rito ay iniulat ng Pag-asa na may 92% na tsansa na maranasan ang moderate to strong El Nino sa huling quarter ng taon. ACS Balita. Inilipat na ng Department of Environment and Natural Resources sa Hidden Garden sa Maynila ang 2 puno ng nara na inalis sa Quirino Avenue para bigyang daan ng Southern Access Link Expressway Project. Ang naturang mga puno ng nara na tinatayang nasa 3 hanggang 10 taong gulang pa lamang ay kabilang sa higit 70 isa na ilalim sa earth balling, isang proseso kung saan hinuhugot ang mga puno sa mismong ugat at inililipat sa ibang lokasyon. Paglilinaw DNR National Capital Region Forester Arturo Calderon, hindi lahat ng mga punong nakatanim sa kabaan ng Quirino Avenue ay malusugap na sa maayos na kondisyon para makasalba sa relocation. Ayon kay Calderon, sa 670 na mga punong sinuri ng DNR, nasa 65 lamang healthy, nasa 16 ang patay na, habang ang mayorya naman ay mayroong mga senyales ng sakit, pagkabulok o severe damage. Sa kabuuan, 523 na mga puno ang nakamarka para putulin. Talos kalahati sa mga ito ang wala na sa Quirino Avenue. ACS Balita. 5 naman ang patay habang 25 ang sugatan sa pagtagilid ng isang dump truck sa kahabaan ng Baguio Nueva Vizcaya Road sa Barangay Poblacion sa Kabayan, Benguet. Ayon kay Kabayan Mayor Rex Akisan, kabilang sa mga nasawi ang 2 batang lalaki na nasa edad 3 at 11. Nabatid na 39 ang sakay ng truck na galing sa Baucot Mountain Province at patungo sana sa isang graduation ceremony at kasalan sa Bambang, Nueva Vizcaya. Lumabas sa investigasyon, nagkaroon ng aberya sa makina ang sasakyan kaya nawala ng kontrol ang driver hanggang sa mangyari ang pagtagilid nito sa kalsada. ACS Balita. Nasabat ng Bureau of Customs sa paumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang nasa 841 million pesos na halaga ng hinihinalang mga peking pabango at peking lotion sa Valenzuela City. Nagugat ang operasyon sa intelligence report na natanggap ng BOC higil sa money warehouse ng illicit goods sa nasabing lugar, dahilan para magkasa ng surveillance at on-site validation ng Customs Intelligence Investigation Service. Nadiskubre ng otoridad ang nasa 1,460 kahon ng mga pabango at 364 na kahon ng mga lotion na may tatak ng iba't ibang mga international brand. Dahil dito, ikinamdado na ng BOC ang naturang warehouse at inihamda na rin ng mga kasong isasampa sa mga sangkot, kabilang ang paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at Customs Modernization ng Tariff Act. Gate Commissioner Nepomuceno, ang matagumpay na operasyon ng BOC ay tanda ng commitment ng kawanihan sa mas pinaigting na border protection at proactive enforcement kontra smuggling at iba pang mga ilegal na aktibidad. ACS Balita. Sa mga bibili ng bahay, itinaas na po ng Pag-ibig Fund ang maximum housing loan para sa bawat miyembro mula 6 na milyon patungo ng 10 milyong piso. Ayon sa ahensya, layunin nito na makatulong sa pagbawas ng mga hindi nabebentang house units at mapalawak pa ang access sa abot-kayang pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Maaari pa ring pagbayaran ang housing loan sa loob ng hanggang sa 30 taon at may interest rate na 5.75% depende sa fixing period. Ayon sa Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, na siya ring chairman ng Pag-ibig Fund Board of Trustees, makatutulong ang mas mataas na loan ceiling upang mas marami pang middle income earners ang makabili ng bahay malapit sa kanilang trabaho. ACS Balita. Nagdala sa ating oras na 6:33 ng umaga. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day?
para manalo ka ng DZRH Mini Component. Eto na! Ang ating malakas promo kasamang Charm Fabcon Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Tejeros, Makati City. Paborito mo ang ano dyan, Miss Kisses? Ay, oo, ang lugaw. Lugaw, ayan. Mga pang-GY. Lugaw ng mga graveyard ship. Para ko doon sa mga listener ng DZRH na gusto kong kidnapin, dukutin ng ano, ang perang dala ni Sherwin. Ayun. Ito ho ang inyong password para sa ating word of the day. Wow. Ating word of the day, Miss Kisses, ay Force majeure. Aba, ano yung force majeure na yan? Force majeure. Ayan, Ay, narinig natin sa natin mga kay balita ano. lately, partner. Ha? Alamin natin kay ano? Kanino? Kay Sherwin Alvaro, mamaya. Hindi, force majeure. Pag sinabing force majeure, merong extraordinary circumstances. Yes. O sabi nga, mga pangyayaring hindi kontrolado. Gaya na lamang ng pandemya. Ano pa? Kalamidad. Krisis sa gitnang silangan. At ang paglusob ng Fire Nation. Ay, para ho dyan sa mga nasa Barangay Tejeros, Makati City, ang ating word of the day ay force majeure. Oras natin sa Campo Karingal, dyan sa Quezon City. Alas 6:34 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought Sa gitna ng tumitinding epekto ng climate change, gaya ng mas madalas at mas malakas na mga bagyo, pati na rin ang matinding pagbaha, ikinasa ng Department of Agriculture ang anilay isang white revolution para masiguro ang sapat at matatag na supply ng gulay at high-value crops. Ano-ano ang mahahalagang elemento ng binansagang Agricultural Transformation Roadmap at sapat ba ito para tugunan ang ating mga pangangailangan? Alamin yan sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, May 30, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful! Dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Magandang umaga. Happy Friday. Ngayon hong May 29, 2026. Magtiisan niyo ho muna kami. Dahil atin hong mga idolo kombatsero partner nag-walk out. Nag-walk out? Hindi, joke lang. Sila ho ay may mga emergencies lamang. Totally weekend naman na padamahin na natin ating mga bossing. Baka para sa pasasanpat kami rin ang mag-walkout next time. Oo, gantihan lang yan. Gantihan lang yan. Kami ho ang inyong nakakasama ngayon sa Impapawid. Ako po Kisas Hobson. Ako naman si Edniel Porruso. Marami ho tayo mga isyu ngayon sa atin hong mga larangan ng politika. Hindi ka pa ba napapagod sa larangan ng politika? Alam partner, hindi nakakapagod kapag may mga gandang development. Kapag may magandang development. Kapag may magandang development. Pero babalikan ho natin yan sapagkat meron din ho tayo ngayong ibang binabantayan na mga issue pagdating din ho sa security sector. Medyo nagulat ho tayo sapagkat may nakalulungkot ho na balita mula sa ating sanatahang lakas ngayon para ho doon sa mga hindi pa nakababatid. Kasama doon sa mga latest development partner, meron daw mga army recruit, tama ba ito? Ang medyo sinawing palad during the course of their training. Para bigyan tayo ng impormasyon pa, karagdagang impormasyon kung totoo ba ito. Kasama natin si Colonel Louie Di Maala, tagapagsalita ng Philippine Army. Colonel Louie, good morning ho. Welcome mo sa Laser H. Yes, magandang umaga, Edniel. Kisses, magandang umaga din sa ating mga kababayan. Opo, Colonel, sa inyo na ho manggaling, tama ho ba itong mga impormasyon na may mga army recruit ho tayo na namatay during the training? Tama ho ba? Yes, we confirm itong pagkasawingan itong dalawang recruit natin dito sa training command. Una-una tayo nagkiramay doon sa pamilya ng dalawang ito dahil sa dito hindi naasahang pangyayari. Lahat ng suporta sa ngayon ay binibigay natin doon sa pamilya para kahit paano makatulong ito sa kanilang itong pinagdadaanan. Paano ho ba ang nangyari? Maaari niyo po bang ikwento kahit brief lang kung papaanong sinawing palad itong dalawang ito? Ang base doon sa nakuha natin initial report ay nagkaroon sila ng formation at itong dalawang ito ay nag-collapse during that formation. Nagkaroon sila ng accounting. So itong dalawang ito ay nag-collapse at sinugod kaagad doon sa Tarlac Provincial Hospital. At nung kinagabihan na doon na-declare na dead itong dalawa, and sa ngayon yun ang inaantay natin yung final report on kung ano ba talaga yung cause ng kanilang pagkamatay. And yung training command ay nagkakaroon din ng kanilang internal investigation dito naman sa parte nung ano yung nangyari. Nakafocus ito ano yung nangyari prior ng kanilang pag-collapse during the formation para talagang sinisiguraduhin natin na walang mga foul plays na nangyari at lahat ng anggulo or circumstances ay titingnan natin dito sa internal investigation na ginagawa ng training command. Colonel, kailan nangyari itong collapse, itong dalawang trainee natin or recruit?
Ito yung nangyari nung 25 ng Mayo. Tapos nung gabi rin yung na-pronounce sila as wala na doon sa paggamutan. Yes, during the naisugod sila sa ospital dahil lang nangyari yung insidente na ito tanghali during their formation for their accounting after silang kumain ng kanilang tanghalian. Nagkaroon sila ng formation for the next activity. So kasi ito yung routine na sa umaga sa araw ng ating mga training. Nagkakaroon ng heavy formation, yung kanilang exercises, tapos nagkaroon ng lecture sa classrooms, then again formation for the next activities. I just want to correct 25 sila nag-open, yung kanilang training. 25 yung nag-open ito. And itong insidente na to, pagkamatay nitong dalawa, ay nangyari the following day. So ito yung mga tinitingnan natin mga circumstances, ano talaga yung reason kung bakit nangyari. And as well as yung medical result din na inaantay natin from the hospital naman as to the cause ng incident, ang pagkamatay. Ibig sabihin, Colonel, nakakaisang araw pa lang sila ng training? Yes, ito nga kaya nga tinitingnan natin ito dahil lang usually kasi activity na, reveille, lecture, tapos lunch nila, and then lecture ulit, and then sa gabi naman, formation sila ulit bago naman matulog. So ito yung routine nila dahil bago pa lang kaka-start ng kanilang training. So ito yung mga activities pa. Wala pa masyadong pinaka-physical exercise nila dito is the reveille, yung kanilang routine na reveille exercises. Colonel, so, kaya lahat. Colonel, bago po sila pumasok sa ganyan na, di ba po, nagkakaroon naman ng mga, kumbaga ay parang medical examination kung sila po ay fit para sa training. Yes, tama yun. No, lahat sila tumadaan sa complete medical examination. Kaya tinitingnan natin kasi there are also instances na baka kumbaga may mga medical concern sila na na-trigger during the training. So tinitingnan din natin. So lahat ito yung result. Kaya titingnan din natin yung result ng kanilang naging medical examination prior the start ng activity, anong kanilang training. Yun ang importante dyan. So lahat ng anggulo. Kaya yan yung part ng internal investigation na ginagawa ng TRACOM. Kasi kung ang pinaka-physical activity lamang nila ay hindi pa naman nakamax dahil first day pa nga lang Puro lecture at formation ito, Colonel Louie. May mga tanong dito kasi Tarlac ang area cases ng training command. Hindi ba dahil sa heat stroke lamang ito o may indication ba, Colonel Louie, na may physical injuries itong dalawang ito nung dalhin sa ospital? Sa ngayon, ang initial report na sa atin, nakarating is wala sa physical, walang physical indications na merong foul play na nangyari. Kasi, kumbaga nangyari ito during the formation tanghaling tapat, and talagang pinagbabawal na natin yung any physical harm sa ating mga trainings, yung maltreatment, etc. Kaya nga, immediately, nagpakandak ang training command through the guidance na rin ng Philippine Army ng internal investigations to really find out anong itong mga circumstances na possible na maging cause ng kanilang pag-collapse at pagkamatay later on. So ito yung mga natin. As to the result for yung mga cause is we cannot speculate kasi we're still waiting for the result of the investigation as well as yung result ng sa hospital kung ito ba ay health related or any other causes. Pwede po bang isinasa publiko niyo po ba yung identity nitong dalawang recruit na ito? Kasi I believe yung isa, at nasan po yung kanilang mga labi? Kasi I believe yung isa po ay mula sa malayong probinsya. Taga Mindanao pa ata. Yes. Actually, no, sa ngayon, hindi ko pa man maibibigay yung mga identities nitong dalawa.
But as of now, nandoon na kasama nila yung kanila naibigay na natin sa kanilang pamilya at kasalukuyan itong kanilang yung paano yung pag-handle nito, lalo doon sa isang training na dadali pa sa Mindanao, yung kanyang labi. But we are constantly coordinating the families nitong dalawang namatay nating trainee. Colonel, at 2 male recruits ito, no? Tsaka taga saan yun na lang siguro? Sorry, Gil? 2 male, lalaki ito parehas. Yes, 2 lalaki ito parehas. No? Taga saan, sir? Yung isa is taga Mindanao, and yung isa naman ay dito sa Tarlac mismo. Alright. Sige, sir. Kapag may update, sir, makikibalita ho kami doon sa, lalo na, yung resulta ng investigasyon. Gaano po ba katagal bago po lumabas yung resulta ng investigasyon na yan? At the soonest, yung ang instruction natin sa training command, the soonest, dahil gusto nga natin na malaman talaga yung real cause, dahil ayaw natin naman mangyari dahil kaka-start lang yung training at ongoing pa yung training ng ibang kasamahan nila. So ayaw natin mangyari ulit itong mangyari sa dalawang kasama nila. Kaya the soonest na kailangan malaman natin ang real cause para makapag-adjust tayo ng training activities. Kasi sa ngayon, ang situation doon sa Tarlac ay talagang napakita. At kaya ang mga minor initially na ginawa nating adjustment doon sa training nila ay ang mga formation na natin ngayon is nandoon sa loob na, open court. And aside from dun sa regular na binibigay natin na tubig sa mga trainees natin, naglagay pa tayo doon sa mga strategic areas ng kanilang training activity ng mga drums na may malamig na tubig at nilalagyan pa natin ng yellow just to to ensure na hindi ma-dehydrate, hindi ma-heat stroke yung ating mga trainees sa ngayon. Last question on my part, Colonel. I believe yung training ay tuloy-tuloy pa rin po, ano. Pero yung mga officers po na humahawak dito sa mga dito sa dalawang recruit na ito, sila po ba ay hinold muna o sinuspindi muna dyan sa training na yan? Yes, tama yun. Doon sila ngayon sa training command and they are part of the investigation na ginagawa ngayon ng command. This is also to ensure na talagang fair and transparent yung magiging result ng investigation. Ilan sila, sir? Ilang direct superiors ito? Sa ngayon, tinitingnan natin kasi meron silang tinatawag na training models, no? So, ang tinitingnan natin ngayon dito is yung dalawang training model na directly. Kasi team kasi ang organization nila ito by squad during that training. So, yan yung direct lang ang tinitingnan natin as part of yung iniimbestigahan. So, dalawang direct superiors ay bahagi ng investigation, sir, at nakahold ngayon sa training command. Yes, tama yan. Alright. Colonel Louie, maraming salamat po sa oras. Thank you. Yes, maraming salamat din at magpapalala. Si Colonel Louie de Maala, tagapagsalita ng Philippine Army. Oras natin. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:52. Jolina Magdangal po. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay. But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PIBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna, kami pa rin ho ang inyong kasama ngayong Friday morning. Ako po Kisses Habzon. Ako naman, si Edniel Parrosa. Ay, meron ho tayong binabantayan ngayong bagyo. Pumasok na ho kaninang umaga o madaling araw dito ho sa Pilipinas, Philippine Area of Responsibility. Parang early Friday morning, Miss Kisses. Ano? Past 12. 12:30 midnight na nga. Oh, yung mga hating gabi. Ngayong Friday ho, pumasok na ho ang bagyong Doming na isa hong tropical storm. At maaring, tama ba? Maaring umabot sa typhoon category. Bukas. Malakas-lakas ho itong bagyong ito. Although ang mabuting balita mula sa DOST Pag-asa, kung makita nyo sa ating RHTV, yung kanyang forecast track ay hindi dadaplis dito sa kalupaan. Pero still, malaking bahagi pa rin ng bansa ang uulanin, lalo na sa kanlurang bahagi. Ay, dasal ng dasal si Aling Nelia, partner, na tumulo ang ulan. Oo, maraming ganyan. Ay, kagabi lang umulan. Naramdaman nyo na? Kagabi Isang lang. gabi, hindi nyo naramdaman .
Ay kaya medyo malamig-lamig na ho ang gabi kahit maibsan lang ba yung init kahit papaano. Pero kung minsan ang ulan kapag pumatak ng konting-konti lang, mas mainit 'yon. Ay kapag sumingaw agad. Oo. Yung singaw kasi yun. Kasi sa init. Singaw yung mainit. Kaya dapat kahit papaano medyo wag madamot. Sapat-sapat naman. Tsaka wag naman sana yung babaharin. Ay, oo. Kaya lang problema, katulad dyan sa may, yung Balintawak ka. Balintawak. Konting ulan Sa lang Quezon yun. City nga, Konting ulan lang yun. Ewan ko ba? Pero di nakaagad. Okay, kakabisita lang ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang flood control project Ay, sinusubok tayo. Tandaan nyo ito hong bagyong Domeng, wala hong direkta epekto. Pero, hugot-hugot niya ho yung southwesterly wind flow. Hinahatak niya ho yung unang mga ihip ng hanging habagat. Takay mo, unang ihip pa lang ito ng habagat nagpapaulam na at maaring magdulot ng mga isolated na baha. Ayun. Ay, baha agad? Baha, sabi ng Pag-asa. Warning naman nila yun. Lang, baka lang. Baka magkaroon ng isolated na mga pagbaha. Ayun. Sabing ganun, halos buong western section, meaning to say, wala sa may Ilocoslandia, hanggang dito sa may Camindanaoan, baka ulanin. Dahil dito sa epekto pa rin ng bagyong Domeng na humahatak sa southwesterly wind flow. Inaalala ko, itong bahagi ng Metro Manila, yung western, kaya ako tinatanong kanina, kasi di ba ang daming punong mga tinanggal? Kasama tayo, ang Metro Manila, kasama partner sa western section tayo na bansa. Kaya nga sabi ko, paano ngayon? Ang daming punong pinunot. Ayan. Tapos, lalo. sabi nga ng DNR partner, doon daw sa mga binunot na puno, hindi naman daw lahat pwedeng matransfer kasi daw, yung iba raw patay na. Kaltokan kaya kita. Paano nakatayo yan kung patay yan? Hindi, tsaka malamang mamatay, binunot mo Ikaw kaya hatiin ko sa half. Syempre mamamatay ka rin. Tsaka, hindi, kasi yung puno naman partner, bihira na nga. Dito, sa City of Manila, bibihira na nga lang yung Tsaka basta may ugat yan, kayang mabuhay niyan. Yung yung tawag dito, yung Arroceros Park, Novoset, yan lang ang natitirang green portion ng City of Manila. Hindi pa ako nakakapasok doon pero medyo green pa nga daw doon. Oo, si Director Nico Lopez diyan nagmumuni-muni. Babalikan natin ilan pang mga balita, pero para doon sa mga ulitin lamang natin sa mga listener natin sa Barangay Tejero sa lungsod ng Makati. Andyan ang malakas promo kasamang Charm Fabcon Purple Eternity. Ang atin word of the day ay force majeure. Mga pangyayaring hindi kontrolado. Ayun. Ano tong isa, nililito tayo. Ano daw araw ngayon? It's today is Friday daw. Thank God it's Friday. Uulan na naman daw ng pang-boundary sa ating mga toda. Kasama ang ngayon na ba ito? Bakit parehas ito Dalawa na yung binigay nyo. Ayan, gusto lang nila. Binasa ko lang. Kinabahan agad si Isa. Susunod na mga pangunahing balita dito pa rin sa DZRH. Alas 7:01 ng umaga. Kauna-una. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Balita unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide at Netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao.
Good morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino, saan mang panig ng mundo, narito na ho ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Senator Jinggoy, Secretary Bonoan, sinampahan ng kasong plunder at graft ng Ombudsman. DILG, nagalok ng opsyon kay Estrada sakaling siya ay arrestuhin. Senador Robin, todo tanggol kay Bato, iginit na dapat payagang makapagtrabaho online ang senador. Insidente ng pamamaril at pagtakas ni Senator Bato magkaugnay ayon sa PNP-CIDG. Mga barangay, hinimok naman na pangunahan ang kampanya laban sa illiteracy. Brigada Eskwela aarangkada na sa June 1. Death toll sa Gumuhong Gusali sa Angeles City umabot na sa 6. Modern jeepney tumagilid, ilang mga pasahero sugatan sa Quezon City. Bagyong Domeng magpapaulan sa western part ng bansa sa susunod na 24 oras. At 2 Army recruit patay sa kasagsagan ng training sa Tarlac. Isa taga Davao, isa naman taga Basilan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ho ang headlines sa ating mga pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes, 29 sa buwan ng Mayo taong 2026. Kami ang inyong mga kasama. Ako po Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Bago sa ating mga balita, puntahan na natin ang malakas promo kasamang Chong Fab Con Purple Eternity. Nandyan ngayon sa Barangay Teros sa lungsod ng Makati at kasama nila si RH6 Sherwin Alfaro. Magandang umaga, Sherwin. Morning. Yes, brother Edniel at Sister Kisses, magtino tayo ha dahil nandito tayo sa harap ng simbahan ng Jesus Christ is Lord and Savior. Yan, from Glory to Glory Christian Church. At ang winner natin ngayong umaga ay si Pastor. Magandang umaga po. Good morning po sa inyo. Pastor, ano pong full name nyo? Edelberto Casasola. Yan, si Pastor Casasola ay mahilig makinig sa DZRH. Opo. Opo. At sino pong paborito nyo po na gusto nyo pong itaas pa? Si Katunying tsaka si Ka Jerry. Si Katunying at si Ka Jerry. Yan, dahil ang paborito nyo po ang 2x2, meron po kayong 1,000 pieces. Thank you. O parang wala kayong imik dyan sa studio. Ayun na nga yung drum, inihanda namin yung drum. Taimtim kaming nakikinig sa iyong pagbibigay ng pera. Ayan. Alam nyo, brother at sister, ngayong umaga, ano ho bang gusto nyong i-share sa atin, Pastor? Unang-una, natutuwa ako sa ano ninyo dahil lalo na kay Katunying, matapang siya eh. Yun ang gusto ko, basta gusto niya sabihin, dire-diretso siya. No, katotohanan. Kaya nga 2x2 yan. Yan, ambalos talaga. Ambalos talaga. Tumatawa pala si Pastor. Kanina pa ako taimtim makipag-usap. Akala ko bawal mag-smile eh. Ayun na. Kailangan masaya tayo. Minsan lang mabuhay. Totoo yan. Masarap mabuhay. Dapat masaya tayo palagi. Nais pa ho namin ibahagi yung ating iba pang papremyo sa inyo. Pag nasagot nyo po ang ating word of the day. Force majeure. Force majeure. Saktong-sakto, nandito tayo sa tahanan ng minsan di natin na inaasahan na may mga dumarating na mga pagkakataon sa ating buhay na may impluwensya ng force majeure. Natural yun eh. Natural yun eh. Gaya ng mga malawakang pagbaha. Kailangan prepared tayo sa mga ganung bagay. Edniel. May tanong ako kay Pastor. Kasi ika nga eh, yung mundo natin, umiikot yan eh. Kaya may panahon na gano'n na mga kalamidad, no? Pero malalakpasan yan basta hayaan natin ang Diyos ang masunod yung may control ng lahat. Siya kasi ang may gawa niyan, hindi naman tayo siya yung may control sa lahat ng bagay. Hindi naman ang tao. Kahit nasabihin nila may climate change, basta tayo padala ni Lord, hindi mangyayari yan. Kaya importante yung prayer. Ayan. Amen. Sherwin. Kailangan natin yun. Always pray. Yan lang. Para yung relationship natin sa Diyos, number 1.
i-develop natin yan. Yes, si Brother Ednil po may katanungan sa inyo, Pastor. Oo, Pastor, kasi matagal na ho akong hindi makatulog kaisip nitong tanong na ito. Kayo ho ba dyan ho sa simbahan ay pumapayag pa rin ho sa online service? Actually po, ang online service ko po, yung mga nasa abroad. Mga nasa abroad. Opo, mga nasa Pero abroad. Kung kaya magpunta dyan, magpunta physically. Opo, nagpupunta naman kahit malalayo, kahit Ayun. na nasa mga Port Bonifacio, malalayong lugar. Malalayo dito, mga nagko-commute ang mga member ko rito. Iba naglalakad, no. Yun, basta diretso lang sa Panginoon. Alam naman nila yung tamang pananampalataya sa Diyos, yung pagsunod sa salita ng Diyos. So, At, kapag mas maganda physically, nandito present. Physically. Yung iba, pagka malayo, out of town sila, magsasabi, Pastor, manonood na lang kami sa iyo sa Facebook. Gano'n. Pwede naman po yun. Pwede. Meron naman pala, Facebook Live. Gano'n yan, mga ano na yan. Kaya patuloy lang, importante. Kung may dinadaanan ka na suliranin, daanan mo lang, huwag mo tatambayan. Yun. Parang nakikinig ng Love Radio to si Pastor. Mga kasabihan nila ni Coliala. Pero ang sikreto para magtagumpay ka, prayer. Yun lang. Kasi tsaka yung Word of God, dahil diyan mo makikita yung sagot sa prayer mo, diyan din magsasalita sa yung Diyos, at diyan mo makikita instruction ni Lord sa iyo, pati yung sarili mo makikilala mo diyan. No, as long as napatuloy ka nagbabasa. Maraming salamat sa mga binahagi po ninyong magagandang salita. Makakatulog na ako ng mahimbing. Trabaho natin yun, yung Great Commission, yung patuloy na humahayo. Kaya marami na kaming churches na from glory to glory. Naku, maraming salamat po, Pastor. At dahil nakuha nyo yung ating word of the day, ito po ang inyong medium component. Hatid po sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Oy, ate, umayos ka nga. Huwag ka masyadong nasa harap tayo ng simbahan. Yung kending mo, te. Yung kending mo, isiya mo lang, ha. Yun nga yung napansin ko, yung kending ni ate medyo marahan kumpara kanina. Oo, hindi ganyan yung kending mo kanina. Dahan lang, nasa harap tayo ng simbahan, ha. Ang Astron, ang ating medium set component sponsor para sa ating word of the day. At syempre, meron din po kayong tatanggaping pong alay po na grocery mula po yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, lala pong babango ang loob po ng ating church kapag ang mga damit po ay ginamitan ng mga ating tagasunod ng Charm Pubcon. Ang Charm Pubcon, Purple Eternity. Bangong Charm, bangong ka-bloom. At syempre, ang isusuot po ng mga pupunta ng church, ang DZRH t-shirt. Yan po, lalo tayong makakaramdam ng purity dahil puting-puti po ang ating DZRH t-shirt. Pero natatawa si Pastor. Salamat sa mga sponsor. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen po, amen. Suporta ninyo. Maraming salamat, Pastor, sa lalo na ang DZRH. Alam niyo naman na matagal na itong station na to. At malaking tulong dahil naabot sa mga tao yung mga nangyayari sa bansa natin, hindi lang sa maging sa ibang bansa. No, para maging aware din tayo, maging handa tayo lagi. Yun yun. Kaya kailangan nakikinig tayo para may naipag-pray tayo. Napag-pray natin yung bansa natin, yung ating mga nangyayari sa bansa natin. Yun. Ako, maraming salamat. Pastor Benny? Bert po. Pastor Bert. Opo, Pastor Bert. Kanina pa nakikinig. Glory to Glory Christian Church. Yan, Pastor Bert. Thank you, sir. Thank you po. God bless po sa inyo lahat. Thank you, At Pastor. syempre sa nais pang maging bless ngayong pong araw na ito, pare po kayo mag-tune in sa DZRH para po manalo po ng iba't ibang papremyo. Hatid po sa atin ng Charm Pubcon Purple Eternity. Ako po si Brother Sherwin Bata Alfaro para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtataka siguro yung mga listener natin na Madam Kisses. Sabi gano'n mahinahon. 666 tong pinapakinggan ko. Bakit may pastor dito? Tsaka si Sherwin ba itong pinapakinggan ko? Bakit brother na? Pangunahing balita. Alas 7:13 ng umaga. This time check. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggalin
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na Barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration. So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration. So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public. Toda-toda, todo-todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang Deezer H Malacash Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Dahil Friday ho ngayon, 7:19 ng umaga, sa mga tricycle driver natin dyan, partner sa Barangay Teros, Makati City. Oo, sa Barangay Teros, Makati City, pumila lang po kayo sa mga terminal ng tricycle sa kanto ng Kalayaan at Sobel Rojas Street. Magpadikit lamang ng DZRH sticker at manalo ho ng tig 1,000 piso na boundary na at iba pang premyo, atid ng DZRH Pride Detergent at ng ACS. Pangunahing balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Umalo na sa 6 death toll sa gumuhong itinatayong Gusales, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking biktimang na-retrieve bandang alas 9 kagabi at agad itinurn over sa Department of Health para sa kaukulang proseso. Sa ngayon ay 24/7 pa rin ang ginagawang pagukay ng mga rescuer upang matumton ng 14 pang kataong pinaniniwala ang nasa loob pa rin na ang gumuhong 9-story building. Samantala, pinag-aamda naman na ng otoridad ang mga posibleng pagwalang dulot ng bagyong Doming na inasang makaapekto dito sa ginagawang retrieval operation. Pangunahing balita. Patuloy naman na nakatutok ang DOST Pag-asa sa Tropical Storm Domeng matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Sa latest bulletin, namataan ang bagyo sa layong 1,345 kilometro sa silangan ng Southern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 70 kilometro bawat oras. Mabilis na kumikilos ang bagyo sa 20 kilometro bawat oras habang patungo sa direksyong Hilagang Kanluran. Hindi inaasahang maglalandfall ang bagyo, ngunit pauulan na nito ang kanlurang bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras. Pangunahing balita. Nagbabaga ang naramdamang heat index ng mga residente ng Taytay, Rizal. Umakyat ito sa 51.7 degrees Celsius. Grabe naman ang init. Tamang init sa lugar kahapon sa advisory sa LGU ng Taytay. Sa abisong inilabas ng Taytay Public Information Office, naglabas ng babala ang LGU at pinag-iingat ng mga residente sa real field temperature na umabot sa 51.07 degrees Celsius alas 11 ng umaga kahapon. Pamala ng LGU, ang ganitong matinding init ay maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kaya pinapayo ng publiko na mag-ingat. Pinalalahanan din ng mga residenteng uminom ng maraming tubig upang maiwasan dehydration at iba pang sakit na dulot ng matinding init ng panahon. Pangunahing balita. Nanawagan naman si Education Secretary Sani Angara sa publiko na makiisa sa Brigada Eskwela na isasagawa mula June 1 hanggang 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon kay Angara, mahalagang magtulungan ang mga magulang, guro, estudyante at komunidad upang matiyak na handa ang mga paaralan para sa panibagong school year. Binigyan din ng kalihim, mahigpit na ipinagbabawal sa mga school head, guro at school personnel ang paghingi ng anumang kontribusyon para sa Brigada Eskwela. Anya, nakatuon ang programa sa voluntaryong pagtutulungan at partisipasyon ng komunidad para sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahanda ng mga paaralan. Sugatan ng ilang pasahero na sa higit 20 matapos tumawag ang sinasakyang modern jeepney nang makasalpukan ng isang armored vehicle sa Miriam Defensor Avenue sa Quezon City ngayong umaga. Karamihan sa mga pasahero ng jeepney ay naipit sa tumawag sa sasakyan habang isa sa mga biktimang inabot pa ng ilang minuto bago tuluyang nasagip ng mga rescuer. Ayon sa driver ng armored vehicle, nagbeating the red light umano ang modern jeepney, bagay na pinabulaanan naman ng driver ng jeepney. Sa halip, sinabi nitong
gilid ng kanilang sasakyan ng binangga ng armored vehicle na siya naman naging sanhi ng pagtaob at pagkaipit ng mga pasahero. Dagdag pa ng konduktor ng jeepney, nasa 24 na pasahero ng nasabing sasakyan ng sasakay na maganap ng aksidente. Isinugod sa East Avenue Medical Center mga biktimang nagtamo ng mga sugat. Iniuugnay naman ng Philippine National Police ang nangyaring shooting incident sa Senado at ang pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa protective custody. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director Robert Alexander Morico II, planado umano ang paglabas ni de la Rosa sa Senado noong May 14 ilang oras matapos ang naganap na putukan. Bagamat hindi pa sila naglalabas ng pinal na konklusyon sa posibleng koneksyon ng dalawang insidente, ipinauubaya na ng CIDG sa DOJ ang investigasyon sa pamamaril habang nakatutok naman ang kanilang operasyon sa pagtuntun sa senador. Inarekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group na masampahan obstruction of justice ang 6 na individual kabilang na si Senador Robin Hood Padilla, kaugnay na naging pagtakas ni Senador Ronald de la Rosa. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, kasama sa mga inirekomendang kasuhan ng driver ng pickup na sinasabi nagsilbing backup vehicle nang lumabas si De La Rosa sa bakuran ng Senado. Kabilang din sa mga pinangalanan ang isang lady assistant at security aide ng senador na dating naglingkop din sa AFP matapos makunan sa CCTV ng Senado na may dalang bulletproof vest habang nagaganap ang insidente. Nauna nang ipinahayag ni Morico na hindi lamang simpleng pagtulong ang ginawa ni Padilla kundi bahagi ng isang planado at highly coordinated na operasyon upang mailabas ang senador. Nanindigan naman na si Senador Robin Hood Padilla na dapat ay payagan si Senador Bato de la Rosa na gampanan ang kanyang trabaho bilang halal na opisyal ng via online. Ito po ay sa harap ng patuloy na pagliban ni de la Rosa sa Senado na sa gitna ng kinakaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Padilla, ang hindi pagpapakita ni de la Rosa sa Senado ay hindi ayaw nitong dumalo sa sesyon kundi dahil siya ay wanted ng ICC. Iniiwasan lamang anya ni Senador Bato na personal na lumahok sa Senate session sa pangambang arestuhin siya at dalhin sa The Hague, Netherlands. Iginit naman ng Senador Robin na hanggat wala pang pinal na conviction ay hindi maaaring ituring na kriminal si Senador Bato de la Rosa, kaya't dapat hayaan itong gawin ang kanyang mandato bilang halal na opisyal. Kakulangan at mataas na singil ng mga construction worker na gagawa sa mga nasunog na bahay sa Parola Compound. Problema daw ng ilang mga nasunugan dyan sa Maynila. Detalye hatid ni Tina Nolasco, RH9. Tina. Edniel, halos isang linggo matapos ang sunog na sumiklab sa Barangay 275 Gate 46 Parola Compound, nananatili pa rin nga sa evacuation center ang mga pamilya na biktima ng sunog. Ilan sa mga ito ay unti-unti pang umaahon at inaayos ang kanilang bahay, pero pinoproblema ang kakulangan ng mga construction worker at ang pananaga ng presyo ng mga ito. Ayon kay Nanay Mirna Bascal, isa sa mga nasunugan mula sa dating 800, ngayon ay 1,600 na ang arawang singil ng mga construction worker. Kaya bilang single parent, hirap sila na muling matayo ang kanilang bahay. Pakinggan natin si Nanay Mirna. Construction worker po ay parang nananamantalain. Yung dati po kasi nagpapagawa po 800 lang. Ngayon, asking po nila is 1,600. Ang isang araw? Yes po, isang araw. 1,600 ang asking po nila. May pakyawan po. Magkano pagpakyawan? Pagpakyawan, gusto nila 50K. Sabi ko, wala pa nga po. Sabi ko, kuya, ako nakukuha ang 40K. Sabi ko, siyempre paano din naman kami kakain? Kasi siyempre di ba dito. Samantala, maaga pa lamang ay nakapila na ang ilang pagbakwit dito sa gilid ng evacuation center para kunin naman ang ayuda mula sa National Housing Authority o NHA. Ito ang tulong pinansyal na kanilang magagamit para sa muling pagtatayo ng kanilang mga nasunog na tahanan. Itong mga unang batch na nakapila dito ay hinati-hati batay sa unang titik ng kanilang apelyido o A hanggang letter H. Ayon sa mga bakwit na ating nakapanayam, hindi pa nila alam kung magkano ang tatanggapin nilang ayuda, pero nauna nang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos ang 30,000 na cash assistance para sa rebuilding o muling pagsasaayos ng mga bahay ng nasunugan. Sa kasalukuyan, naabot na sa 35,000 ang kabuang tulong pinansyal na natanggap ng mga biktima ng sunog sa Parola Compound. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita.
Mula sa Maynila, dakuha naman natin ang Pampanga. Follow up sa Gumuhong Gusali. Nandoon si RH25 Grayson Sano. Jesus Angel, tulad ng panglimang na-recover na unidentified na lalaki nga na unang na-recover kahapon. Katabi rin ang pang-anim na biktimang na-recover dito nga sa Gumuho na building sa bahagi ng Balibago sa Angeles City. Pasado alas 12 ng hating gabi nang ito ay maiahon at ma-turn over na sa DOH para sa kautulang proseso. Sa kabuuan, nasa 14 pa ang pinaghahanap ng mga rescuer. Sa siyam na palabag na Gumuho sa Barangay Balibago, Angeles City nga. Sa ngayon, 24/7 pa rin ang ginagawang paghuhukay ng mga rescuer mula sa iba't ibang fire protection dito sa Central Luzon. Samantala, ayon naman kay Angeles City Mayor Carmelo Lasitin II, ay nakikipag-ugnayan na ang may-ari at ang kontraktor ng naturang gusali makaraang maglabas ng shock cause order ang naturang punong bayan. Samantala, patuloy ang pagdating naman ng tulong mula sa iba't ibang mga grupo at organisasyon na naghahatid ng tubig at pagkain para sa mga biktima at maging sa mga rescuer. Sa ngayon ay pinaghahandaan ang posibleng apekto naman na idudulot nitong sinasabing bagyo. Bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan, pero ang ulang dala nito ay siya raw magpapabagal sa isinasagawa pa ring search, rescue at retrieval operation. Ayon pa rin sa ating mga nakapanayam na pamilya, umaasa sila na buhay pa rin makalipas nga ang 6 na araw sa ngayon matapos gumuho ang naturang building. Yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat, Miss Grace. Oras natin dito sa QCPD Firing Range. Alas 7:30 ng umaga. This time check. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan.
Panggalingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod. 7:36. Pangunahing balita. Binatikos ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang paggamit ng kanyang karanasan bilang batayan para bigyang katuwiran ng panukala ng ilan o napayagan ang mga senador na makapag-participate at bumoto sa Senado via online. Ayon kay De Lima, hindi raw angkop na gamiting batayan ang kanyang naging kalagayan noon dahil iba naman ang konteksto nito. Kahit niya, hindi siya nanghingi ng proteksyon sa Senado, hindi siya nagdulot ng kaguluhan at hindi rin siya tumakas sa batas. Nagugat ang pahayag ni De Lima sa usapin noong 2017 kung saan ilang senador ang naghain ng panukala upang payagan siyang makapagtrabaho sa pamamagitan ng remote setup habang nasa detention dahil sa drug-related charges. Paglilinaw ni De Lima, sa kabila ng tinawag niyang hindi makatarungang pagkakulong, walang nagbago sa Senate rules na ipinatupad noon para payagan siyang makapag-participate via online. Pangunahing balita. Nanawagan naman si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga barangay sa buong bansa na pangunahan ang kampanya laban sa illiteracy o kakulangan ng kakayahang bumasa at sumulat bilang hakbang upang mabawasan ang kahirapan at mapalakas ang kinabukasan ng bansa. Sa kanyang talumpati sa National Convention of the Liga ng mga Barangay, sinabi ni Speaker D na ang temang Zero Illiteracy, One Barangay at a Time ay nagpapakita ng mahalagang papel ng mga barangay
pagpapatuloy sa pagbibigay ng edukasyon, economic opportunities at mas magandang buhay sa bawat Pilipino. Ayon pa kay Di, ang illiteracy ay hindi lamang usapin ng edukasyon kundi hadlang din sa trabaho, kabuhayan at pag-unlad ng mga komunidad. Binigyan din nito na kapag hindi marunong bumasa o umunawa ang isang tao ay may nahihirapan o mas nahihirapan itong makahanap ng trabaho, makakuha ng serbisyo at makaahon sa kahirapan. Giit pa ng House Speaker, ang mga barangay ang pinakamahalagang katuwang sa laban sa kontra-illiteracy o kamangmangan dahil sila ang pinakamalapit sa mga mamamayan at unang nakakakita sa mga batang hindi nakapag-aaral at mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Pangunahing balita. Ay isang gasolinahan daw ang nakaranas ng aberya sa pagpapatupad ng fuel subsidy program. Saan ito? RH15, Giselle Ricafort. Good morning, Giselle. Giselle. Yes. Go ahead, Giselle. Good morning, Edwin. Nakaranas yung isang gas station sa Diego Serra, Las Piñas City ng aberya o technical difficulty sa pagpapatupad ng 10 piso kada litro na fuel subsidy program ng pamahalaan. Ayon sa nakapanayam nating supervisor na tumanggi na magpabanggit ng pangalan, may isang araw nga na 7 oras nag-error yung app ng Land Bank kung saan ine-encode yung plaka ng mga super. Ibig sabihin yan, 7 oras ding hindi nakakuha ng 10 piso kada litrong fuel subsidy yung mga kwalipikadong driver ng public utility vehicle. Wala umanong abiso o sinabi sa kanila kung paano o anong gagawin kapag nakaranas ng ganitong aberya. Kaya yung naging sistema raw, retry lang sila ng retry sa sistema na hindi pa nila alam kung anong dahilan ng error sa app. Sa ngayon, maayos naman na yung sistema at nasaserbisyuhan na yung mga super nating kababayan. Sabi ng Bisor, kahit pa umano mandatoryo yung paglahok sa fuel subsidy program, hindi naman daw lugi yung mga oil company dahil tiyak naman yung bayad ng pamahalaan. Pinalawak pa ng gobyerno yung programa para sa mga public utility jeepney at UP Express drivers. Pumalo na ngayon sa 1,187 na gas station sa buong bansa yan yung nakilahok at tumanggap ng fuel o tumatanggap ng fuel subsidy transaction. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layunin ng programa na gawing mas accessible, mabilis at maginhawa daw yung pag-avail ng fuel assistance para sa mga super na umaasa sa araw-araw na pasada para sa kanilang kabuhayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Kinasuhan na ng plunder at graft si Senador Jinggoy Estrada kaugnay na umunay multibillion pisong flood control scandal. Inayain ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan ang kaso kay Estrada habang dawit din sa asunto si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Kabilang sa mga kinasuhan sina dating DPWH NCR Assistant District Engineer Danriel Cesar Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Una nang idinawit ang pangalan na Estrada sa anomalya matapos ibisto ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na tumanggap ng kickback ang senador mula sa flood control projects. Mariin naman tinanggi ni Estrada ang aligasyon at iginip na wala siyang pinasok na proyekto sa 2025 General Appropriations Act na sinasabing pinagbola ng mga kickback. Sinabi rin niyang gagamitin nilang lahat ng legal na hakbang upang kwestiyonin ang proseso at ebidensyang ginamit sa kaso. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakausap na niya si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng mga posibleng hakbang ng senador tungkol sa posibleng pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest. Ayon kay Remulla, nakapag-usap na sila at napag-usapan ng mga posibleng options ni Estrada matapos maghain ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at graft laban sa senadora. Gayunman tumanggi ang kalihim na isa publiko ang detalye ng mga naturang opsyon at sinabing mananatili itong pribado hanggang tanggapin o tanggihan ni Estrada. Samantala sinabi ni Estrada na gagamitin naman niya ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedy para questionin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Balikan natin itong aksidente sa Miriam Defensor Santiago Avenue sa Quezon City. Naroon pa rin si Val Gonzales. Val, kumusta na dyan?
Pasado alas 7 ngayong umaga, Edniel, ay tuluyan ng natanggal dito sa kanto ng Senador Miriam Defensor Santiago Avenue at Quezon Avenue ang tumagilid na modern jeepney at ang bumanggang armored vehicle. Agad na rin pinadaan yung mga sasakyan na isang oras ding na traffic dahil sarado. Isinara ang nabanggit na intersection na daanan ng mga patungo ng EDSA at Quezon Avenue, patungo ng Welcome Rotonda, patungo ng lungsod ng Maynila. 18 pasahero na pawang sugatan ang dinala sa 3 magkakahiwalay na pag-amutan. Ang iba sa mga sugatan ay dinala sa East Avenue Medical Center, ang iba naman ay dinala sa Quezon City General Hospital, habang isinugod naman ang malalaang lagay sa kalapit lamang na National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Isa sa dinala dito sa NKTI ang binabanggit kanina nung kapanayam nating konduktor ng modern jeepney na isang PWD. Yung binabanggit palang PWD, Edniel at Kisses, ay isang dialysis patient. Sa kabuuan ay 19 na katao ang sugatan dahil may sugat din at duguan ang braso ng driver ng modern jeepney na si Roy Kalimbas. Dinala na rin sa QCPD Traffic Sector 6 ang tumagilid na modern jeepney maging yung armored vehicle para sa isasagawang investigasyon. Kapwa nagtuturuan ang 2 driver ng armored vehicle at public utility vehicle kung sino ang nag-beating the red light. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! Oras natin 7:45 a.m. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay. But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Pangunahing balita. Sino itong aspiring singer, actor, model? Suko raw. Ha? Suko. Saan? Sa sobrang hilig ng kanyang karelasyong aktres. Baka naman mahilig kumain lang. Bakit mo naman susukuan? May mga bagay na hindi dapat sinusukuan. Pangunahing balita. Mamaya babalikan natin ang balitang yan. Pero in the meantime, puntahan natin itong lungsod ng Maynila. Balikan natin si RH9 Tina Nolasco. Meron daw kilos protesta ng mga grupo ng mangingisda. Ongoing dyan sa City of Manila. Tina, kumusta dyan? Edniel, wakasan ang kagutuman, isalba ang pangisdaan, kalikasan at singilin ang pamahalaan sa lantarang kababayaan. Ito ang panawagan ng aabot sa 300 mga mangingisda mula sa 7 syudad at probinsya sa bansa, kabilang ang Bulacan, Cavite, Bataan, Maynila, Navotas, Las Piñas at Parañaque. Ang nagmarcha nga rito mula sa Isitan Recto patungo dito sa Menjola ngayong umaga. Ito ay bilang paggunita sa ika-26 na araw ng mangingisda upang kondenahin ang lumalalang krisis sa pagkain, pagkasira ng pangisdaan at kalikasan at ang umunay papabayaan ng pamahalaan sa sektor ng maliliit na mangingisda. Tampok dito sa protesta ang mangingisdang mga nakasuot o may mga placard ng tinis na isda bilang simbolo ng patuloy na paghihirap ng sektor na nagbibigay pagkain sa hapag ng mamayan. Ngunit ngayon umano'y nananatiling gutom, baon sa utang at pinapabayaan ng Estado. Pakinggan natin ang bahagi ng kanilang panawagan ngayon dito sa Menjola. Ay nagsama-sama at nagkaisa upang agustuhin ang mga kapaligiran, ang ating kapaligiran, upang ubusin ang ating yaman at upang pagsamantalahan. Yan muna ang latest mula rito sa Menjola, Manila. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa iba pa nating mga balita dito sa mga pangunahing balita, 7:52 ng umaga. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Ang seryoso mo raw kasi, Ma'am Kisses. Kaya medyo bigyan natin ng light note ang ating Friday morning. Yan na ba yun? Ito ba yung pinag-uusapan natin kanina? Sino tong aspiring singer, actor, model daw? Na sumusuko. Suko. Dahil sa kanyang partner na mahilig. Hala, anong klaseng hilig yan? Kilalanin nga natin. Alamin natin sa report ni Tita Morley. Ano Good bang morning. hilig, Tita Morley? Good morning, Tita. Wala na. Isa rin tong
Sumuko. Mahilig. Mahilig sumuko. Good morning, Hindi, tita. sumusuko yan. Ay, bago natin ipasok si Tita Morley Alinio na gusto yata sumuko nung telepono sa kanya. Batiin muna natin. Batiin muna natin Edniel, belated happy birthday. Ay, happy birthday ho. Walang iba kundi sa ex-girlfriend ni Congressman Salvador Cader Plato. Oo. Si Madam Girly Plato, Ay, Ma'am nagdiwang Girly. kaya kahapon ang kanyang kaarawan. Happy birthday. May nakatutok din sa atin na isa pa, Miss Kisses, ha? Oo, si John John. Kilala mo si John John? Si Kuyang John John. Si Good John morning, ho. John. At syempre, kasama ni John John, walang iba kundi si Ate Irma Taberna. Ayun. Nakatutok din sa atin ang PNP Press Corps dyan sa Camp Karingal sa Quezon City. Maya-maya ho ay arangkada ng 4th Invitational Shoot Fest. Dyan ho sa QCPD Headquarters sa mga gustong pumutok. Parang itong ating blind item. Parang ayaw na niyang pumutok Dito So, sa mga una. gustong pumutok. Magpunta ho kayo dito sa Camp Karingal maya-maya lamang. Balikan natin si Tita Morley. Good morning, Tita. Yes! Magandang umaga sa inyong dalawa na sana naman hindi ako Ayan! Bongga, akala ko ipinakita ko na wala akong kilay. Binuking mo naman agad din nasa studio ko eh. Sana hindi mo na sinabi. Ay nako, kaya ako nandito sa studio. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Nako, brown out sa parola dahil nagkaroon nga ng sunog. Ay na. Ayun. Oh. But anyway, highway. Nakakaloka itong sexy actress na ito na although may syonda na siya, pero sobrang Elia pa. Kaya gusto kitang ipakilala sa kanya, Edniel. Tingin mo ba hindi ako susuko? Hoy, kakasabi mo lang kanina. Ano sabi niya? May mga bagay na hindi dapat sinusukuan. At hindi mo to susukuan, Ayun I'm na. sure. Dahil yung aktor na napakagwapo, sinusukuan niya na nga itong actress na ito dahil panay daw ang kalabit, natutulog na raw siya. Kisses, take note ha. Natutulog na, kinakalantari pa. Kaya ang ending malamang, makipag-iwalay na naman itong si aktor na ito dahil hindi niya kinakaya yung pagka-Elia ni actress. Malamang ipakikilala ko na talaga ito kay Edniel. Susuko ka ba? Alam mo, Suko ka ba? Bago ko sagutin yan, kanina kausap natin si Pastor. Kanina kasama natin si Pastor dito sa ating malakas promo. Ngayon, Nababahira na naman tayo ng kasalanan. Ngayon bumalik yung 666 natin. Ayan na. Ang actress, nako Kisses, kilala mo ito. Ito yung actress na nakipag-tsorbahan sa dalawang aktor na nagulat siya. Si aktor na unang niya makatsorbahan, nagdala ng panibagong lalaki, so nagtatlo na sila. At this time naman, nakakuha na siya ng bagong boyfriend. Yung boyfriend naman napakagwapo, napakayami, talam-talam talaga. Kaya lang aayaw na yata, umaayaw na dahil hindi na makaariba kay actress na may initial na K. May A ba yan? Kisses? Alias, K as in kisses. May K pala yan. May K yan. May K yan. Tapos mahilig siya kumain ng part ng baboy, parang mahilig siya sa mga ribs, mga legs, mga ganun. Parang ako tinutukoy mo. Parang hindi ako yan. Hindi talaga ikaw yan. Siya na. K na mahilig sa ribs. Yeah. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Pangunahing balita. Maraming salamat, Tita Morley. At yan ho ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita dito sa DZRH 2x2 ngayong May 29, 2026. Kami yung inyong mga nakasama. Sa pangalan nila ni ka Anthony Taberna at ka Jerry Baha, ako po Kisses Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Kita-kits ulit. Magkarinigan tayo sa Sunday Updates 4 to 6 in the morning. At syempre alas 9 ng umaga sa DZRH Stories. 3 minutes bago magdamdaming bayan with Lakay Dayo Makalma. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istorya